Samantala, muling tiniyak ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagpapatupad ng mga programang magbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa mga Pilipino. Sa kanyang pagdalaw sa Girls Town sa Silang Cavite, sinabi ng Pangulo na walang maiiwan sa kaunlaran, partikular na ang mga mahihirap na mamamayan. Narito ang report ni Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang paggamit ng lahat ng kakayahan ng gobyerno para ipagkaloob ang maraming oportunidad at dagdag trabaho sa mga Pilipino. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalaw sa The Sisters of Mary Girls Town School sa Silang Cavite, isang non-profit, non-paying live-in secondary institution para sa mga kapuspalad at maralitang Pilipino. Ayon sa Pangulo, kailangan mabigyan ng karampatang edukasyon at kakayahan ng mga kabataang mahihirap para maging produktibong bahagi ng lipunan. Sa pagdating ng Pangulo, binisita nito ang post-secondary workshop building para sa computer hardware room, mechatronics room, fashion design area, dressmaking at culinary arts sa pakikipagtulungan na rin ito ng TESDA. Ang habol po namin, talagang isagad lahat ng oportunidad na pwede ipagkaloob sa bawat isang Pilipino para walang maiiwan. Kung magtatagumpay kayo, siyempre partnership yan. Yeah? Kaya nga kanina, sabay-sabay tayo sa synchronized nating song number. Talaga namang pwede pala na yung Pilipino pwedeng magmarcha isang hakbang, di ba? Sa pagharap ng Pangulo sa mga kabataang mag-aaral ng Sisters Mary Girls Town School, sinabi ng Pangulo na sa kabila ng kanilang mga hamon sa buhay, nagsilbi silang inspirasyon para ipagpatuloy ang tunay na pagkakaisa tungo sa pagtahak ng bagong landas ng bansa. Hit ng Pangulo, nagsilbi silang halimbawa sa lipunan ng katulad ng Pilipinas na may mga kumukontra para sa pagtamo ng tunay na kaayusan. Ang naturang paaralan ay pinatatakbo sa pamagitan ng donasyon, regalo at tulong mula sa mga may kaya. Maski naman lipunan, tawag ka na kontrarya. May kontrarya. Maski gano'ng ang galing, maski gano'ng husay ginagawa mo, meron talagang kukontra. Dahil yung nakaligayahan niya kailangan sa kumontra. So kanina, nung pinapanood ko kayo, talagang sabi ko ba, kung tayong lahat, talaga sabay-sabay nagmamarcha tungo sa yung pagkilala, pag-unawa ng pangangailangan ng ating mga kapatid, di ba? Yung ating kapwa. Kung buhay natin nakatutok doon sa kapwa, bakit hindi tayo bibilis para makarating doon sa gusto natin paroonan, di ba? Imbis na kanya-kanya at kontento meron tayong choral group na kanya-kanyang kanta kinakanta. Personal naman ipinabot ni Sister Elena Bellarmino ang pasasalamat sa tulong ng Pangulo sa naturang paaralan. Mr. President, you have manifested the greatness of your heart, a heart that embraces the little ones, a heart that says yes to the cravings of the youth, a heart that gives hope to the poor. For this, we are very, very grateful. Once again, Your Excellency and dear friends, welcome to the Sisters of Mary Girls Town and enjoy our children's simple presentation. Rest assured of our prayers for your safety and good health as you continue to serve our countrymen. Ang pagpapalawak ng kasanayan at kakayahan ng mga kabataang Pilipino ay dahilan na rin sa pagpasok ng Pilipinas sa demographic sweet spot kung saan karamihan ay nasa working age na. Sa kasalukuyan ay may mahigit 22,000 mag-aaral ang nasa Sisters of Mary Girls Town School, habang umabot na rin ito sa mahigit 60,000 kabataan na nagtapos sa ilalim ng TESDA. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.